Hello mga kamestro, welcome back again to our channel. Isang vlog na naman ng pag-uusapan natin sa hapong ito. Sagutin natin itong tanong sa atin ng isa nating subscriber, si Flor Lopez. Ang kanyang katanungan ay common sa lahat, no? At sinasabi niya rito, Architect, good day. Ano ang mangyayari kung yung lahat ng plano at mga documents for building permit application ng bahay ko ay signed and sealed na, pero na-change ang permit application schedule to after 2 years because of some reason? Tanggapin pa kaya ng OBO ang application? Nasa akin ang mga plano at documents. What happened to the dates of license and PTR issuance? Thank you. So common sa lahat itong problema ito, no? Kasi mayroong mga kliyente na nagpapagawa na ng complete set of building plans at kung saan hindi natutuloy, no, yung pagpapakonstruct or pagpaprocess ng building permit application, and nakatenga na lang sa kanila itong mga documents na ito. So dito sa ating subscriber, umabot ng 2 taon, no, na nakatenga yung kanyang building plans na hindi na process ang application ng kanyang building permit. So dito, ang epekto nito, dahil hindi naman na-process, ay hindi talaga tatanggapin ng Office of the Building Officials, no? Lalo na't nag-expire na ang mga PTRs ng lahat ng POMERMA, no? Kung hindi man expire pa yung kanilang PRC IDs, no? Pero kung expired din ang kanilang PRC IDs, so dalawa ang kailangan baguhin, no? Yung date of renewal or yung expiry date ng kanyang PRC ID at ang kanyang bagong PTR, no, sa year kung saan ipaprocess na ang building permit application. So in that instance naman siguro, Ma'am Flor, pagka pinuntahan mo ulit, no, ang professional, kung sino man yung gumawa ng iyong building plans, ay wala namang bayad, no? Dahil ang babaguhin niya lang naman dyan yung kanyang PTR number at saka yung date issue ng kanyang PTR number. Ganun din ang kanyang PRC number. So pwedeng burahin lang or liquid eraser lang sa blueprint, no, yung mga numbers na yan at palitan. So no need to worry about that. Okay? Pero kailangan pagka yan ay napalitan ng isang building professionals, ipasok mo na kaagad yung application mo for building permit. Kasi hindi lang yan dahil hindi mo na ipasok at umabot kayo ng 2 years. Pagka yan ay i-apply mo rin ng building permit later on, mayroon ding prescription, no, ang pag-approve ng ating building permit. Halimbawa, kung nag-okay na yung mga lahat ng mga details ng pumirma dyan, no? Yung kanyang PTR, yung kanyang PRC number, o yung PRC expiry date. Kung okay na yan at nag-process ka na ng building permit at na-approve na ang iyong building permit application at hindi ka nag-start ng paggawa ng iyong bahay, mayroon ding time frame, no, na pagka-approve niyo yung building permit pero sa loob ng 1 taon ay hindi nagamit, no, or hindi nag-start ng construction, then nag-i-expire din ang ating building permit approval. Ngayon, kung nag-start tayo ng construction at nag-stop ka for a period of 120 days at hindi ka nakabalik, no, pwede ring mag-expire ang ating building permit issued. Okay? So, ganun yung consequence nun. So, kailangan, pagka nag-process ka, ay siguradong tuloy-tuloy din, no? Kasi mag-i-expire nga ang ating building permit. Hindi lang doon dahil hindi mo siya na-apply, no? Kasi doon sa instance na hindi mo siya na-apply, ang naging problema mo lang doon ay hindi na-updated ang PTR or yung PRC IDs probably ng mga professionals. Pero pagka yan ay naipasok na for building permit at na-grant yung building permit application, doon naman sa execution of the works,
pagka yan ay hindi naman nagamit for a period of 1 year, or kung nag-construct ka sa loob ng timeline na na-approve yung iyong building permit application at nag-stop ka sa loob ng 120 days at hindi ka nakabalik, then the building permit issued also expire. Okay, so yun ang nakalagay sa ating revised implementing rules and regulations of PD 1096, or what we known as the National Building Code of the Philippines. So, napakasimpleng bagay lang ito, yung tanong sa atin ng ating subscriber na si Ma'am Flor. Pero nangyayari sa karamihan sa atin. So, dapat natin malaman na pagkaganyan na senaryo ay hindi na yon papasok sa Office of the Building Official unless ma-rectify yung mga kanilang PTRs or yung PRC IDs and the date of issuance. So, sana nakatulong tayo kay Ma'am Flor at sa iba pang ganito rin ang kanilang mga problema sa kanilang pagpapatayo ng kanilang mga bahay. So, thank you very much, Ma'am Flor, sa pag-raise ng questions na yan. And kung kayo ay napadaan lamang sa channel ko at interested kayo ma-learn yung mga building laws sa ating araw-araw na pamumuhay ay nagagamit natin ito, paki-share, and subscribe also to my YouTube channel para makatulong din tayo sa ating iba pang mga kaibigan at potential na magiging subscriber sa channel na ito, at para makontinue natin yung ating advocacy, at makatulong tayo sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ulit si Maestro, hanggang sa susunod po ng ating vlog.